Dito namulat si Marilu sa maliit at masikip na mundo, kung saan tahimik na sumisikat at lumulubog ang araw. Kung saan nagdadaan ng panahon nang hindi siya napapansin. Siguro, kung ang kapalaran niya ay taong may kasarian, palagay ko isa itong lalaki. At tulad ng ibang lalaki nagdaan sa buhay niya, nagmistulan siyang walang laban at sunod-sunuran dito. Pero sa huli, gusto kong maniwalang siya pa rin ang nagtagumpay. Father. Anong klaseng gupit, Father? Gaya ng dati. Buti, makapal pa yung buhok mo, Father. Nakukuha sa dasal yan, Jose. At isa pa, walang babaeng sumasabunot yan. Bawal sa yun, Father. Bawal. Jose. Magandang hapon na. Magandang hapon naman. Father, nandito pala kayo. Inspection lang ho. May tinutugis ho kaming rebelde. May tama sa binti yung isa, kaya ika maglakad. Baka ho may napansin kayo. Wala po. Tahimik kami rito. Lahat ba kayo taga rito? Taga rito silang lahat. Kilala ko sila. Mayroon pa ba kayong kailangan? Wala. Salamat sa panahon niyo. Init. Lintik na init yan, oh. Pati kape ang init. Wala bang pampalamig? Ikaw na magsara. Iidlip muna ako. Woo! Init. Pagkatapos ng ginagawa mo dyan, pumalik ka dito at paypayan mo ako, ha? Isan mo! Lintik na buhay ito. May buhok na naman ang pagkain. Marilu, maghapon na ako nagbabarberya, pati ba naman sa hapunan? Buhok pa rin pakakain mo sa akin. Ano kala mo sa akin? Kumakain na ako ng buhok. Pasensya na. Ito ako ng gana. May kalamay dito. Saging. Gusto mo? Hindi na, wag na. Ikaw na kumain yan. Ipag-igib mo na lang ako ng tubig at maliligo ako. Pupunta ako sa bayan. Papagupit daw si Mayor. Kakapagupit lang niya nung isang linggo. Si Mayor yun eh. Matatanggihan ko ba yun? Sige na. Mag-igib ka na.
yun? Huwag mo nang pansinin yun. Nagpapasikat lang ang militar. Tinatakot ang rebelde. Bilisan na pagbuhos. Gabi na, baka kasi punin na kayo. Jose, Init ng kwelyo. mahaba ng buhok mo, Jose. Pwede na. Hindi na masama. Pero may kabagalan ka pa kasi sa pagagod. Sabi ko naman kasi sa'yo, gamitin mong suporta yung sa daliri. Ganito ka ng gunting. Ito, yan ah. Ito. Tutulak mo ito. Ginagawa ko naman. Mag-ensayo ka pa. Sa gilid ng lamesa, sa silya, araw-arawin mo para matuto ka. Jose, sasaglit nga pala ako kina Susan. Dadalhin doon ng mahal na birhen, sasalubong lang ako. Mabuti. Para hindi mo na ako hintayin. Bakit? Gagabihin ka ba? Ang ibig ko sabihin, baka masita ka sa checkpoint. Huwag kang magpaabot ng madaling araw. Ano ba? Huwag kayong magulo. May darating na bisita eh. Ano ba? Berto, sige na naman ito. Ina, dali mo nga dito mga kapatid mo para di na magulo sa salas. Tignan mo. Ang hirap sawayin. Kaya minsan, nagpapasalamat ako na tumanda akong dalaga. Sana naman, Susan, huli na yung dinadala mo, ha? Kita mo, ikaw din nahihirapan. Basta magkalalaki lang kami. Yun naman ang gusto ni Berto eh. Paano kung hindi? Nay, andito na po sila. Halika na. Uy! Kanina ka pa nakatunga nga dyan. Kumuha ka kasi na ibang babae. Marami pa dyan. Oo, okay ba? Bago to. Alam pa ba siya? Patapos na yun. O, ayan na siya.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At tawanan kami sa aming mga sala, para mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pwede sa puwet. Ano? Sa puwet. Ayoko nga. Dadagdag ako ng bayan. Ay na naman, sabi ayoko eh. Teka. Ikatanong lang naman eh. Kung ayaw mo di huwag. Wala na akong gana. Grabe naman, Rosa eh. Wala namang ganyan ha. Tapusin mo na ako. Dagdag ako ng konti. Bilisan mo, di na pek-pek ko. Jose. Marilo! Ano po, Ninang? Kaawaan ka ng Diyos. Ninang, may mga pasalubong ako. Ipadala ko sa barberya mamaya. Salamat ha. Mabuti naman at bakasyon ka na. Alam mo naman itong tiyang mo. Lungkot na lungkot. Pag lumuluwas ka sa Maynila para mag-aral. Nag-aalala lang. Para kasing laging magulo sa Maynila. Dinalaw mo si Carlito? Sumaglit lang ako bago magbukas ng barberya. Kaarawan niya kasi. Ay, oo nga. Hayaan mo, ipagsisindi ko siya ng kandila. Ay, Aling Marilo, magbubukas na ba kayo? Kinukuto kasi itong dalawang anak ko, nagkakahawaan. Gusto ko nang ipakalbo. Sige, baka nag-aagahan lang si Jose. Pasok kayo. Ay, mga anak, tara. Pasok na tayo para magupitan na kayo. Umupo muna kayo. Salamat po. Kamot na kamot sa ulo, ha?
Sandali lang ho. Opo. Batang to. Kulit talaga. Dalawang to. Jose? Jose? Jose, may magpapagupit. Bumangon ka na dyan. Jose? 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 Ano mo si Edmond? Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Nung isang gabi, ang saya-saya namin nagiinuman. Doon ba ulit kayo nagpunta, Ompong? Tuwing umuwi siya ng lasing, alam ko doon siya galing. Jose! Marilu, dito na yung ate niya siya. Jose! Bakit mo ako iniwan, Jose? Kapatid ko! Jose! 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 Bakit mo ako iniwan, Jose? Alalayan mo! Open na siya, open mo. Dumeg! Huwag kayong tubig dyan, kayo tubig. Ang sabi sa ospital, malamang daw, bangungot ang ikinamatay ni Jose. Bangungot. Ganyan din nangyari sa tatang ko noon. Nagpakabusog bago matulog. Ayun, di na nagising. Eh di pa nga, ang bangungot daw, ay isang pagkataba-tabang babae, no? Upuan ka sa dibdib hanggat di ka makahinga. Ba't mga lalaki lang ang binabangungot? Kayo naman, 1975 na, nagpapaniwala pa kayo sa mga bagay na yan. Oh, sabihin mo may dala lang talagang angking kamalasan tong si Marilu. Mala sa anak, mala sa asawa. Kung nakinig lang kasi sa akin si Jose, di sana malamang buhay pa yung kapatid ko. Malamang sa may maayos na pamilya. Jose! Nakaalis na siya. Anong ginagawa mo? Paubos na kasi yung biskwit. Wala nang maipakain sa mga naglalamay. Huwag mong dibdibin ang sinabi niya. Hindi niya lang matanggap na patay na si Jose, kaya nakapagbitaw siya ng hindi maganda. Iniisip kong lumuwas ng Maynila pagkatapos ng libing. Akala ko nasa Mindanao ang kapatid mo. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Pero may pinsan ako sa Maynila. Mari niya akong matulungan mamasukan bilang katulong. Bakit? Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Namatayan ako ng anak. Namatayan ng asawa. Eh di dapat maging katulong din ako. Dahil tumandang dalaga na ako. Ganun ba talagang kapalaran natin? Pag hindi ka naging ina o may bahay, maging katulong ka na lang. Gising, gising. Yung mga kalat sa labas, hindi nyo na niligpit. Kagabi pa yon. Talaga naman itong mga to. Ligpitin nyo na yun. Pati itong lamesa. Ang kalat-kalat, ang aga-aga. Kakainis. Mama, ang aga-aga. Relax. Parang hindi mga babae. Magasin ay magbasa ka. Lumamig ang ulo mo. Eh bakit? Wala namang kwenta mga balita ngayon eh. Paano ba sumali dito sa binibining Pilipinas na to? Eh di hamak naman na mas maganda at malaki ang dede ko sa babaeng to, no?
Tatanda mo na eh. Tsaka virgin lang pwedeng sumali dyan, no? Uy, bakit? Virgin pa naman ako, ah. Saan? Sa puwet? Hindi. Sa ilong. Loka ka. Ano yun? Meron. Tangina, Rosa. Di ba sukin mo yun? Sana pwede siyang pagsabihan. Ang bigat niyan pag hinimatay. Baka malunod, mauna pang ilibing kayo siya. Please. Hindi man lang nagpaabot ng pakiramay si Mayor. Hindi po. Father, kape po? Ay, salamat, Susan. Ikaw. Walang ibang gumagalaw sa buhok ni Mayor, kundi si Jose. Nakakalungkot lang na hindi man lang siya bumisita sa lamay. Eh di ba, Father, ang balita, nasa Maynila raw si Mayor. Sinundo yung asawa na nasa ospital. Anong sakit ng asawa niya? Nagtangka daw magpakamatay nung nalaman na namang may binuntis na babae si Mayor. Marilu, una na kami. Salamat, Ampong. Marta. Napapag-usapan nga namin dun eh. Kung gaano kalaking kawalan tong si Jose. Eh simulat sa pool eh, sila nagsisilbing barbero dito sa atin, pati yung mga pamilya niya. Basta magpasabi ka lang pag may kailangan ka, ha? Sige po, Father. Sige. Marilu, Father. Tama si Ompong. Kailangan na siguro lumos ng bayan para magpagupit sa barbero. Pero ewan ko lang kung kakayanin ko pang bimahe dahil malala na itong rheuma ko. Huwag kang magtakbo, nagpapahinga si nanay. Sige, salamat. Mamaya na lang, bigay mo na muna siya. Sige po. Siguro naman nasaya na ng asawa mo. Nagkaroon na rin kayo ng lalaki sa wakas. Pwede mo nang ipahinga matris mo. Napakamilagrosa talaga ng mahal na birhen. Inimbita lang namin siya dito sa bahay.
Nagka-junior na kami kaagad. Marilu, ano kaya? Imbitahan kaya natin ang mahal na Beren sa bahay niyo? Ha? Bakit? Para biyayaan ka na magkaasawa uli. Susan, kamamatay pa lang ni Jose. Hindi ko naman sinabi na magpakasal ka kaagad. Sinisiguro lang natin ang kinabukasan mo. Kaya habang maaga, dihilingin na natin. Sino naman magkakagusto sa isang balong katulad ko? At sa edad kong ito. Kaya nga milagro ang hihingin natin, di ba? Hindi na. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Mabuti na lang nagpresenta kang gupitan ako. Nainis na ako dito sa buhok ko. Pasensya ka na kung inabot ka ng gabi sa kahintay. Marami kasi akong gawain sa simbahan. Wala ho yun, Father. Naalala ko kasi yung nasabi ninyo sa akin na baka hindi na kayo makaluwas ng bayan dahil sa rayuman ninyo. Totoo, anak. Habang tumatagal, pinahirapan ako nitong mga tuhod ko. Basta inuunahan ko na kay Father, hindi po ako kasing galing ni Jose. Hindi ako masailan. Kung hindi ka nga dumating, baka sa hardinero ng simbahan, nagpagupit na ako. Tingnan po ninyo, Father, baka may gusto pa kayong pabawasan. Nagustuhan niyo po ba? Napakalinis. Pantay na pantay. Mahusay ka, Marilu. Natuto lang po ako kay Jose. Bakit hindi ka magpatayo ng parlor? Siguradong dadagsain ka. Lalo na kung marunong ka mag-manicure at pedicure. Gupit lalaki lang po ang alam ko. O kung ganun, di pagpatuloy mo yung barbaria ni Jose. Ikaw, magiging barbero? Marunong ka ba talaga? Medyo. Ako ang gumugupit kay Jose. Tinuruan niya ako. Gusto mo ba talagang gawin yan? Hindi ko alam. Nung nabubuhay pa si Jose, siya ang nagdidesisyon para sa akin. Hindi ko kailangang isipin kung anong gusto ko o hindi. May magpagupit kaya sa akin. Ewan. Bago ko tapusin ang misa, gusto kong sagutin ang isang katanungan na ilang araw nang bumabagabag sa lahat ng nakakasalubong ko. Lahat kayo, iisa lang ang pinupuna. Iisa lang ang tanong. Father, sino ang gumupit sa inyo? Mukha raw akong bumata, gumandang lalaki. Bueno, para sa ikatatahimik ng kalooban ninyo, gusto kong malaman ninyo na ang gumawa nito ay walang iba kundi si Marilu. Kaya kayong mga kalalakihan, kung gusto nyo ng ganitong klaseng gupit, huwag kayo mag-atubiling puntahan si Marilu sa kanyang barberia. Kita mo yan, Edmond. Nagmukha kang tao sa gupit sa'yo ng ninang mo. Mahusay ka pala talaga, ha, Marilu? Bakit nakabusang mo tong mukha, no? Ikaw lang kasi ang may gusto magpagupit siya, eh. Ay, nako, kung hahayaan ko siyang magdesisyon, magbumukha siyang rebelde sa itsura niya. Pero hindi ba dapat nag-iiskwela na siya ngayon? Sa susunod na semestre na lang. Hindi sapat ang kinita ko ngayon sa pagtatahi, eh.
O bakit hindi ka nagsabi? May konti akong naiipon. Magkano ba ang matrikula? Kailangan mo rin ang pera habang hindi pa kumikita itong barberya. Huwag mo kaming alalahanin. Sigurado ka? Marilu! Tessie! Ali kayo, dali! Ali kayo! Alam niyo ba kung anong ginawa ko, ha? Pinamalita ako sa mga suki ko na kung sino man ang magpapagupit sa'yo, may libre ng biko. Ayan, tinan niyo. Espesyal yan, ang daming latik. Ewan ko lang kung hindi ka pa dumugi ng mga tao. May basbas ka na ni Father, may libre pang merienda sa mga magpapagupit sa'yo. Oh, wag niyo ubusin yan. Hindi para sa inyo yan. Wala yatang darating. O, ito naman. Ang bilis sumuko eh. Maaga pa. Huwag ka kasing tumunga nga dyan at lalo kang mababagot. Magpasa ka. Edmond, ano bang balita? Dumating na ba si Muhammad Ali? Sabi ko dito sa isang linggo daw. Alam mo kung may pera lang ako, pupuntahan ko yung Trila in Manila. Saya siguro niyan, ano? Yan naman talaga ang gustong mangyari ni Marcos eh. Aliwin ang mga tao para wag pag-usapan ng martial law at lahat ng pang-abuso niya. Edmond, ingat ka nga sa pagsasalita. Mamaya may makaring sa'yo. Susan, Magandang hapon po. may magpapagupit yata. Aling Susan Pabiling Biko. Ikaw naman, magpagupit ka na muna. Libre na ang biko. Nagpapahaba po ako ng buhok eh. Nanding, dahan-dahan ha. Okay. Oh, Manding. Man, baba muna kayo. Magkape muna kayo rito, oh. Ikaw ba? Alam mo na. Halika, dali. Saan mo ba ako dadalhin, Susan? Basta, ewan ko lang kung di mag-init ang ulo mo kapag nakita mo to. Ano masasabi mo ngayon? Hoy, Ompong! Ay, Marilo. Ompong, magtatayo ka pala ng barberya. Oo. Hindi ko yata nabanggit sa'yo to. Matagal ko nang balak magtayo ng barberya eh. Nahihiya lang ako kay Jose. Pero kay Marilu, hindi ka nahiya. Susan. Marunong ka ba magupit? Oo. Eh, matalik yata kami magkaibigan ni Jose. At saka pag nagugupit siya, inoobserbahan ko mabuti. Hindi naman sa minamaliit kita, Marilu. Pero babae ka. Kaya kung meron man dapat humalili kay Jose, bilang barbero dito sa lugar natin, ako yun. Hoy, Ompong! Mahiya ka naman sa balat mo. Tambay ka lang sa barberya ni Jose. Pakiramdam mo, may karapatan ka na magupit? Susan, ano ba? Ompong, pasensya na. Teka, sandali, Marilu. Bakit ikaw pa humingi ng pasensya? Tsaka isa pa, Ompong, kung talaga itinuturing mo na matalik na kaibigan si Jose, hindi ka makikipagpaligsahan sa may bahay niya. Baka ipokrito nito. Kuli ka na nga. Halika na, Marilu. Ayan panahon natin dito. Halika na. Ay. May tao ba dyan? Edmond! Ninang. Anong ginagawa mo dyan? Diyos ko! Nakikiusap po ako. Huwag minahon kayo. Baka may marinig nila kayo. Huwag niyo po sasabihin nandito kami. Maawa na po kayo.
Magandang gabi po. Pasensya na po't nabulabog kayo. Ano ho yun? May tinutugis kaming mga rebuilding na pagawi rito. Baka may nakita kayo't napansin mga kalalakihang nagawi rito. Wala ho. Maaga ho ako natulog eh. Ah, ganun po ba? Pasensya na po uli. Kung sakaling makita at lapitan kayo, huwag kayong magbigay ng tulong. Mga armadong mayon. Ilalagay lang nila ang buhay niyo sa panganib. Hindi ba nag-aaral ka sa Maynila? Paano ka nakapasok sa Kilusan? Kapag estudyante ka sa Maynila, Ninang, imposible hindi mamulat ang mata mo sa katotohanan. Ako mismo, kasaksihan ko ang karahasan at pang-abuso ng gobyerno. Marami akong kasama. Pinadukot, inorture. Ang iba hanggang ngayon hindi pa nakikita. Kabilang ang nobya ko. May nobya ka na? Mahigit 1 taon na siyang nawawala. Malamang patay na siya. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Paano ang pag-aaral mo? May mga bagay tayong dapat isakripisyo kung gusto natin ang pagbabago. At ang tiyang mo ang isasakripisyo mo? Tumandang dalaga si Tessie sa pag-aalaga sa'yo. Hanggang ngayon, iginagapang niya ang pag-aaral mo. Basta mo nalang itatapon ang lahat ng paghihirap niya. Mon! Edmond! Huwag ka na bumahon. Ligtas na tayo. Tinulungan tayo ng ninang ko. Magpahinga ka na. Bawiin mo ang lakas mo. Pagkagat ng liwanag, aalis agad tayo. Mon, may ipapakiusap sana ako. Ano yan? Matagal ko na kasi hindi nakikita yung ate ko eh. Renan, di pwede. Delikadong gusto mong mangyari. Mon, baka wala nang ibang pagkakataon na magkita kung hindi nakikiusap ako. Dali. Ayun no. Sabi ko kasi, bumalik na lang. Eh, mapilit eh. Punta mo na nga. Bakit? Ikaw ba si Rosa? Sino ka? Kailangan mong sumama sa akin. Ate? Ate?
Maraming salamat po sa pagsundo sa kanya. Hindi ito madaling gawin para sa akin. Pero ilang beses na rin akong nawala ng mahal sa buhay. Kaya naiintindihan ko ang pangulila ni Renan sa kapatid niya. Kamusta siya? Nangihina pero kaya niya yun. Tapang yung kapatid ko eh. Tagal kong walang balita sa kanya. Akala ko namatay na siya sa isa sa mga engkwentro. Maraming salamat ha. Ninang. Alis na ho kami. Pasensya na ho uli sa abala. Ipapasoli ko na lang po tong jacket nyo. Hindi na kailangan. Pero sigurado ba kayo? Paano kung may masalubong kayong militar? Mas ligtas ho kung ngayon kami alis. Isipin nilang sibilyan lang kami. Hindi sa ganyang ayos ni Renan. Ano sa palagay niyo? Magaling ka pala maggupit. Ba't hindi mo buksan tong barberya? Sinubukan ko na. Walang gustong magtiwala sa isang babaeng barbero. Pwede ka na mapagkamalang pare, Renan. Wala naman pala masyadong pinagbagong itsura mo, Renan. Ikaw pa rin ang bunso kong kapatid. Kailangan natin umalis habang may araw. Sasabayan ko kayo hanggang checkpoint. Mas hindi kayo paghihinalaan kung may kasama kayong babae. Aling Marilu, maraming salamat ulit. Mag-iingat kayo. Nanat. Edmond. Kausapin mo na ang tiyang mo. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kayo ba si Marilo Aguayo? Opo, bakit po? Pinapatawag kayo ni Mayor Bartolome. Bakit? Hindi ko po alam eh. Sumama na lang kayo. Hindi nga pwede. Ano akong gagawin? Mayor, mamaya na. Nandito na po siya. Sige, mamaya na tayo mag-usap. Ha? Maupo ka. Salamat po, Mayor. Kumusta ka na, Marilu? Mabuti po.
Humihingi ako ng paumanhin at hindi ako nakarating sa libing ni Jose. Nakakalungkot ang nangyari. Parang pamilya na si Jose sa akin eh. Hindi ko nga lubos na maiisip kung anong pinagdadaanan ninyo. Lalo ng mga anak mo. Anong gusto mo? Soft drinks, coffee? Tubig na lang po. Tubig. Alam mo, Marilu, matagal na kita kasing gustong ipatawag eh. Mula nung makausap ko si Father Arturo. Kaya lang, ngayon lang ako naging libre. Tungkol po saan? Nang pinansin ko kasi yung gupit ni Father Arturo, binanggit niya na ikaw daw may gawa nun. Mahusay ka pala. Salamat po. Si Jose ba nagturo sa'yo, no? Opo. Meron akong mahalagang pulong na pupuntahan bukas. Tingnan to itsura ko. Hindi na presentable. Ha? Nakakahiya. Pwede mo ba akong gupitan? Sige po. Meron mga espesyal na gamit dito si Jose na para sa akin lang. May mga bagay na ayokong may kahating iba. Ayan, ha? Pinasadya ko pa yan. Tunay na ginto ang hawakan niya. Magandang hapon po. Ano yan? Binabati ko lang po yung asawa ninyo. Magaling. Pinabilib mo ako, Marilu, ha? Salamat po, Mayor. Mahal ko si Jose. Pero sa palagay ko, mas magaling ka kaysa sa kanya. Sobra-sobra po ito, Mayor. Sige. Basta ipangako mo sa akin, mula ngayon, ikaw na ang manggugupit sa akin. Sige po. Napakaganda pa rin niya. Parang hindi tumatanda. Kaso alam mo, parang wala siya sa sarili. Tsaka yung mga mata niya, ang lungkot-lungkot. Marilu, may problema ako kay Edmund. Anong problema? Madalas siyang wala sa bahay. Pag sinisit ako, kung ano-anong dahilan ang binibigay. Suma ang kutob ko. Palagay ko may nobya. Tinatago lang sa akin dahil magagalit ako. Ano sa palagay mo? Marilu! Dali ka! Kanina pa marami nag-aantay sa barberya. Sige, sandali. Ano ho yun? Sino pong hinahanap ninyo? Magbubukas po yung barberya. Magpapagbit sana ho kami. Magpapagupit kayo?
Pero kung walang barbero... Ay, sandali lang ho. Siya ho ang barbero. At napakagaling ho niya. Sandali lang ho, ha? Magbubukas lang sila. Pero ito, ibigay mo muna kay libre merienda, ha? Habang naghihintay. Libre merienda tayo. Libre ho ito, libre. Oo. Bilisan niyo na. Marilo. Papagupit po. Pasok po. Dito po kayo maupo. Salamat. Ito po. Maraming salamat ho. Oh, kita mo na, Manong. Mas lalo kang pumogi sa gupit mo. Ano sabi ko sa'yo? Ang husay talaga ni Marilu, di ba? Di ko pa ho. Hindi na, kusog na. Alam nyo, hindi sila taga rito eh. Bakit kaya dumayo pa sila rito para magpagupit? Hindi kaya pinadala sila ni Mayor. Di ba sabi mo tuwang-tuwa siya sa gupit mo sa kanya? Sa palagay nyo? Ba't pa kasi ang dami mong tanong? Ang mahalaga sa araw na ito, nakapitong customer ka. Ito na ba yun? Alam mo, ibig sabihin, Marilo, isa ka ng ganap na barbero. Oh, masaya ka na. Lahat ng kliyente namin nagpapagupit na doon sa barberiyang sinasabi mo. Subukan lang nilang tumanggi. Papaalam ko sa mga asawa nila mga pinagagawa nila dito. Hoy, Rosa. Andiyan na yung suki mo. Ayun, oh. Lumapit ka na. Apa, hinihintay mo. Lapit ka na. O, ikaw. Asan ang Hi, boys! Parang haba na ng mga buhok niyo. Mamanap na nga ako magpagupit eh. Gawa mo naman. Oo, gawa mo naman. Maganda ka kayo. Lolo Ambo, bigyan mo ako ng 2 ampalaya. Ano po nangyari dyan? Salbahe kasi yung umpong na yan eh. Nagpatayo-tayo ng barbarya. Pagkatapos hindi naman pala marunong maggupit. Lo, magpatubo po kayo ulit. Pagkatapos, pumunta kayo sa barberya ko. Sisiguraduhin ko po, nagugupitan ko kayo nang hindi kayo nasusugatan. Iha, marunong ka ba talaga? Papaano kung datnan ka? Yung asawa ko, pag nire-regla dati, naku, hindi mo na maaasahan sa bahay. Ikaw pa kaya, paano mo ako gugupitan? Meron ho ako ngayon, pero nakita nyo naman na mamalengke pa ako. Sige na, Lolo Ambo. Subukan niyo si Marilu kahit isang beses lang. Wala namang mawawala sa inyo eh. Tulungan mo ako! Bitiwan niyo ako! Tulungan mo ako, Nay! 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 Mabuti nga't nag-martial law. Tingnan mo, lumino lahat ng tao. Nabawasan ang krimen, tumahimik ang lahat. Paano di tatahimik? Kinulong nilang lahat. Pati mga inosente nadadamay. Ang totoo nga, nag-martial law. Dahil gusto ni Marcos manatili bilang presidente. Ano ba naman ang sinasabi mo? Nagpatayo na nga siya ng mga eskwelahan. Nagkaroon tayo ng kalsada nung dahil sa kanya, di ba? Nakita niyo sa bulletin noong 1 linggo. May litrato ni Marcos at nakaakbay kay Mayor. Teka, totoo ba? Si Mayor, nahuli daw ng asawa. Ginagalaw ang isa sa katulong nila. Baog kasi. Natural. Gusto ni Mayor magkaanak kahit sa ibang babae. Saka di ba? Napakaganda nung dati. Tuyot na daw ang itsura niya ngayon. Nagkasakit yata. Hindi totoo yan. Nakita ko siya kailan lang. Maganda pa rin siya. Salamat po. Salamat din. Edmond, anong kailangan mo? Ninang, Ano yun? Ninang, ihihingin ko uli sana ang tulong ninyo.
Kailangan ho naming tipunin ang lahat ng gustong sumapi sa kilusan. At wala ho akong alam na mas ligtas na lugar kung saan pwede magpulong kundi dito sa barberya ninyo. Edmond. Ninang, naghihigpit na po ang militar. Hindi ko na ho alam kung sino pang pwede kong pagkatiwalaan. Tinulungan kita noon dahil wala ka nang mapuntahan. Bilang ninang mo, responsibilidad kong protektahan ka. Pero kalabisan na to. Pare-pareho tayong mapapahama kapag hindi ka pa tumigil sa ginagawa mo. Pasensya na ho. Hayaan nyo, hindi ko na ho kayo guguluhin. Edmond! Sana maintindihan mo na gusto ko lang ng tahimik na buhay. At sigurado ako, yun din ang gusto ni Tessie para sa inyo. Maawa ka sa tiyahin mo. Ikamamatay niya pag may nangyaring masama sa'yo. Kapag hindi ka pa tumigil, kakausapin ko siya. Ginagawa ko ang lahat para hindi masaktan ang tiyang. Ngayon, kung kailangan niya na nga akong malaman, kayo ang bahala. Matagal na ho ako nakapagdesisyon. O sige, bukas ha. Kanina ka pa hinihintay ni Father Hindi kasi ako agad nakaalis ng barberya. Tingnan mo kung nandiyan pa sa kumpisalan. Kung hindi, subukan mo dun sa kanyang pahingahan. O sige, mauna na ako ha. Iho. Bahala ka na dyan. Ano na kayo? Basta, bahala kayo dun sa magagandang bulaklak. May tao po ba dyan? Ma'am? Ma'am Cecilia? Ano pong ginagawa niyo dito? Okay lang po ba kayo? Ma'am? Marilu? Parang ang bigat talaga ng dinadala ni Ma'am Cecilia. Kung sa bagay, kung totoong maraming babae talaga si Mayor. Maaaring higit pa doon ang iniiyak ni Cecilia. Anong ibig niyong sabihin, Father? Maraming kalaban na politiko si Mayor na bigla na lang naglaho. Ang bulong-bulungan, pinadukot daw niya. Bilang isang may bahay, isip-isipin mo na lang kung ilang sekreto ang maaring nasaksihan at kinikimkim ni Cecilia. Mabilis ka na magupit ngayon, At habang tumatagal, lalo kang humuhusay. Ngayon ng bayan. Salamat ho. Mauna na ho ako. Sandali. Alam mo, matagal na, lagi ko nakakalimutan na bigyan kita ng tip. Hindi na po kailangan, Father. Gusto ko, ang mahusay na trabaho, kailangan lang ginagantimpalaan. Madalas, para malaman natin kung sino tayo, kailangan pagdaanan natin ang maraming pagsubok. Natutunan ko na minsan, ang kailangan lang pala ay magbasa.
Susan, anong ginagawa mo dito? Pwede bang makitulong ngayong gabi dito? Bakit? Anong nangyari? Nag-away kami ni Berto. Ginagalaw niya pa rin ako, Marilo. Pagod na ako sa buong maghapon ng pagtitinda ng kalamay. Hanggang sa gabi, ayaw niya pa rin akong patulugin. Kala ko na magkaanak kami ng lalaki, pahinga na ako, hindi pa pala. Gabi-gabi. Kung iyo yata yung napangasawa ko. Putris na yung tagal pang labasan. Wawala na yung antok ko. Ano ka ba, Susan? Buntis ako. Marilo. 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 Kagagaling ko lang sa bahay. Nakausap ko si Berto. Nagkakaguldo sa simbahan, may nangyari. Susan, ano bang nangyayari? Hindi dahil pare ay santo na. Para po sa impormasyon ninyong lahat, matagal nang pinagsususpetsahan ng mga militar ang pakikipag-ugnayan ni Father Arturo sa mga rebelde. Kaninang madaling araw, muling pinagtakawan ang armory ng militar. At dito, namataan nilang pumasok ang mga rebelde. Sa kabila ng pakiusap na sumuko ay lumaban pa rin sila. At nakipagpalitan ng balang maging si Father Arturo! Maging siya! Kaya huwag niyo siyang iyakan! Walang ibang dapat sisihin sa pagkamatay niya kung hindi siya! Maging mabala ito sa lahat ng nakikisimpatsya sa mga rebelde! Diyos ko, pati Father, pati si Father. Edmond. May pinuntahan lang ko, Anchang. Ikaw talagang sinadya ko. Totoo bang sinabi ni Mayor na nakikipag-ugnayan sa inyo si Father Arturo? Nagpapadala siya ng pagkain sa kilusan. Makagamot. Pero hanggang doon lang, panay kasinungalingan na sinasabi ni Mayor. Walang inkwentrong nangyari sa simbahan. Pumunta doon ng kasama namin para kunin kay Father ang isang sakong bigas. Malamang natulugan ng militar. At pinatay? Bakit hindi na lang sila dinakip? Para takutin ng mga tao. Para maduwag tayong lahat na lumaban. Ganito naman talaga magpatakbo ang gobyernong ito, hindi ba?
pumapayag na ako. Sabihin mo sa mga kasama mo, sa barberya na kayo magpulong. Ma'am Cecilia. Cecilia na lang. Pinuntahan kita sa barberya, maaga ka pala nagsasara. Butit na abutan kita dito. Wala po kasi nagpapagupit ngayon, kaya nagsara na ako ng barberya. Saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Ay, salamat po, pero walang nakakapasok na sasakyan sa sementeryo. At saka may tatawirin pa po akong ilog. Saang ilog yon? Gusto ko makita. Napakaganda. Ngayon lang uli ako napunta sa lugar na ito. Palagi kasi ako nakakulong sa bahay. Ang ganda ng mga yan. Galing sa tanim mo? Opo. Huwag mo na akong pinupo. Alam mo bang paborito ko ang mga dilaw na bulaklak? Minsan danhal mo ka sa bahay. Sige po. Sige. Pasensya na nauhaw ako. Bakit nyo nga po pala ako dinaanan sa barberya? Gusto ko lang magpasalamat. Para saan? Nung dinamayan mo ko sa confessional. Ewan ko ba? Minsan bigla na lang akong dinadalaw ng matinding lungkot. Ang ilog! Dali! Ay! Dali, halika! Ang lamig ng tubig, ang sarap! Sampung taon lang pala nang mamatay ang anak mo. Sanggol pa lang, mahina na ang puso niya. Hindi na nasundan. Natakot ang asawa ko. Takot? Isinilang kasing may diferensya sa pag-iisip ang anak namin. Naniwala sa sabi-sabi ang asawa ko na kapag nagbuntis ako, ganun ulit ang mangyayari. Kaya ayaw na niya. Ang ibig mong sabihin magmula noon na hindi ka na niya ginalaw? Ako ibibigay ko ang lahat. Magkaroon lang ng anak. Kahit ano pa ang maging diferensya niya. Alam mo, dapat maging magkaibigan tayo, Marilu. Marami tayong mapagkukwentuhan. O baka naman masyadong marami ng mga kaibigan mo.
Dadalawa lang ang talagang may tuturing kong kaibigan. Bueno ngayon, 3 na. Ninang, makakasama ko. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sige, pasok lang. Bilisan ninyo. Lahat tayo, hinahangad ang pagtatapos ng digmaang ito. Sino bang may gustong sumabak sa gera? Pero para mahinto ang digmaan, dapat tumbasan din ito ng digmaan. At para matigil ang paggamit ng baril, dapat huwag din tayong magpalindangang gumamit ng baril. Binubulag ng pamahalaan ng taong bayan sa matatamis na pangako. Pinagmamayabang nilang kakarampot na pagtungad ng ekonomiya. Pero huwag kayo maniwala. Dahil sa bawat Pilipino, sinasabi nilang nagtamasa ng biyaya ng pamahalaan. May 3 truck ng sundalo na darating sa 1 linggo. Dala ang maraming armas. Ito ang utang tatahakin na. Aabangan natin sila. Dito. 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 At dito. Tandaan ang lahat ng pag-usapan. Walang lalakad ng mag-isa. Lahat ng kasama ay mag-aabang. Kasama ang 4 pa. Tandaan yung lahat ng pag-usapan natin. Mag-iingat kayo. Ibakan nyo lang ako sa labas. Mauna na ho kami. Marami akong inaning kamote ngayon mula sa taniman. Ipamahagi mo sa mga kasama mo. Sobra-sobra na akong itinutulong ninyo. Pamasko ko na sa inyo. Sige na, lumakad na kayo. Baka maabutan pa kayo ng curfew. Salamat ho. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Salamat ho. Mag-iingat kayo, ha? Cecilia? Naalala mo. Bakit? Halata pa ba? Akala ko natakpan ko na ng makeup eh. Gusto mong tanungin kung sinasaktan ako ni Mayor? Huwag ka mag-alala. Hindi ako nagpapatalo. Kung makikita mo lang sana yung dibdib niya, puno ng kalmot ko. Mabuti na yon para makita ng mga kabit niya. Para matakot sa akin. Yung asawa mo ba, naging mabuti siya sa'yo? Oo. Sa tingin ko, mabuting tao si Jose. May panahon talagang inahal niya ako. At mas may mahabang panahon na hindi na. Hindi ko nga alam kung anong klaseng pagsisilbi ang kailangan kong gawin noon. Mahalin lang niya ako uli. Mabuti na rin namatay na.
communist insurgents of the New People's Army have intensified their offensives over the past 3 weeks, attacking police outposts and raiding military convoys in at least 6 provinces in the country. Meanwhile, President Marcos says he believes the tide has turned against the communist rebels. This is because the armed forces of the Philippines have more ingenuity, have more capability, and have made far fewer mistakes than the rebels. We'll have more news for you when we return. Stay tuned. Kung bakit naman kasi itong mga NPA kung kailan nag-martial law, saka lumakas. Marami kasing disgusto ang mga tao sa gobyerno Lolo eh. Pero wala silang laban sa militar. Tingnan nyo, ambos nang nangyari. Kailan lang, di ba? Ang daming rebelding namatay. Saan ang punta ninyo? Sasamahan ko tong si Tessie sa koprahan. Hinahanap niya si Edmond. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Nag-aalala na ako, Marilu. Paano kung hindi babae ang dahilan? Paano kung sumapi na siya sa mga rebelde? Marilu, wala bang nababanggit sa iyo ang anak mo? Wala. O, paano? Mauna na kami. Makaabuti kami ng dilim sa daan. Tessie? Sandali. Bakit inilihim mo lahat ng ito sa akin? Ayaw ni Edmond na malaman mo. Pero ako, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. Marilu, ninang ka ni Edmond. Parang pangalawang ina ka na niya. Hindi ka dapat naglihim sa akin. Paano kung mapahamak siya? Hindi mo siya mapipigilan. Ilang beses ko na siyang kinausap. Hindi naman siya nakinig sa akin. At sa palagay mo, mas makukumbinsi mo siya kesa sa akin. Hindi yun ang ibig kong Ako ang nagpakahirap na magpalaki sa kanya. Sino ka para pangunahan ako? Para magdesisyon ko anong dapat na malaman ko tungkol sa kanya o hindi? Tessie, luminaw ka. Kapag may masamang nangyari sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Tessie. Magkano lang bayad mo? Pero Hawak naman. Grabe naman, no? Baka pwede naman. dagdagan mo bayad mo, ano ka? Salamat. Lada naman, oh. Lada naman, oh. Oh, saan ka pupunta? Halika na, iihi ako. Eh, baka mabiyadyan ako eh. Ah, nandiyan ako, iihi. Ikaw muna bahala sa kanya. Ay, naku. Pare, ito na lang. Sige. Oh, dagdag bayad na yan. Ganyan mo, ah. Sige, sige. Wow. Edmond. Anong nangyari? Nangako ko kay Renan. Ibibigay ko ito sa'yo. Para raw yun sa kaarawan mo. Nasaan siya? Nagkaroon ng problema sa isinagawa namin ambush. Isa siya sa unang napatay ng militar. Tapos hindi ko na alam kung sinong mga nakaligtas. Nagkawatak-watak kami. Nakikiramay ako. Parang kapatid ko na si Renan. Paano ka? Punta muna ako sa ninang ko. Doon muna ako magtatago. Malapit na mag-curfew, hindi ko makakalabas sa mga checkpoint. Hindi ka rin pwede dito. Marami sundalo sa loob. Huwag mo ko alalahanin. Kaya kong sarili ko. Sige. Edmond.
Alalay lang, alalay. Salamat ako. Dahan-dahan. Bakit? Kailangan natin makita yung tama mo. Dumudugo pa yung hita mo. Please lang to. Eh, kahit na kailangan linisin ng sugat. Sige na, Presi. Sinabi mo. Wala. Wala akong suot na brief. Sa amin ka pa nahiya. Anong akala mo sa amin, virgin? Gabi-gabi, titi ang hinahapunan namin. Hindi na kami maiskandalo dyan. Hubad na. Sige, Presi, lahi mo. Tandaan mo na yung Presi. Hayaan mo na. Gusto kanyang makausap pa yung Marilo. Sige, magkape muna kayo. Aminin mo. Laki na titi. Stupid ka ba? Alam na ng Tiyang. Kailangan niyo mag-usap, Edmond. Bukas na bukas, ipapasundo ko siya. Sobra siyang nag-aalala sa'yo. Pasensya na, Ninang. Pati kayo dinamay ko. Desisyon kong damayan ka. Alam ko ang pinasok ko. Aling Marilo, una na kami kasi baka hinahanap na kami sa kasa. Asa, Bessie, maraming salamat. Wala yun. Uy, basta pag gumaling ka na, puntahan mo ako. Sandali lang ho, ah. Talaga bang pinuntahan ng anak mo si Tessie? Bakit wala pa siya dito? Ang alam ko nung umus ng bahay kahapon sa kapatid niya. Nagbabaka sakali baka nandun si Edmond. Eh malamang doon na yan natulog. Pero huwag ka mag-alala. Nakaabang na yung panganay ko sa bahay nila. Marami ka bang ginugupitan, Marilo? Pangatlo ho kayo. Sige, pasok lang. Palagay ko dapat magsara ka muna ng barberia habang tinatago mo si Edmond. Baka magsuspecha ang militar. Basta hindi siya lalabas ng kwarto, ligtas siya dito. Marilo! 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 Nasaan siya? Nasa kwarto. Benbog! Ano ho yun? Inspeksyon lang ho. Inspeksyon? Nabalitaan niyo sigurong ginawang pang-aambos ng mga rebelde sa mga kasama namin nung isang araw. Ilang rebelding sugatan ang nakatakas. Wala silang pwedeng pagtaguan, kundi ang mga pamilya nila. Patay na ho ang asawa ko. Wala na akong ibang pamilya. Kung ganun, wala kayong dapat ipag-alala. Min! Bilis! Anong pangalan mo? Ryan po, sir. Tagsaan ka? Unang po. Tagsaan ka? Kandiya, sir. Ikaw? Banjo, sir. Saan ka tira? Arcadia. May tao ba doon?
Diaz! Ito ka. Bantay mo yan. Yes, sir. Ano bang nangyayari dyan? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kumakanang na ako! Yes! Ang sakit! Ang sakit! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Pare, tumawag kayo ng kalesa. Kumakanang Di ba may sasakyan kayo? Sir! Di ba yung dala sa ospital ang babae? Ang sakit! Parang niyo ng awa! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, sir! Anak! Anak, sumunod ka! Sumunod ka! Mga anak na yan. Sige, sakay mo sa likod. Pwede ho ba mas pakibilisan ninyo? Mga anak na ako! Ay, Diyos ko! Susunod kami. Susunduin muna namin ang tatay mo. Opo. Sige. Alis na tayo. Bilisan mo natin. Di ba, 6 na buwan ka pa lang? Mga ka na talaga? Tumahimik ka. Bilisan mo natin! Sige na ho! Halika na! Bilisan nyo! Eto na! Lalabas na talaga! Diyos ko! Eto ho! Parang awa niyo na! Tulog kayo Napaanak yata nang mula sa oras si Aling Susan dahil sa takot sa mga sundalo. May mga baliw eh. Pag-isipan ba naman nilang may nagtatagong rebelde rito? Aling Marilu, perwisyo talaga itong mga sundalo, no? Edmond! Edmond! Parang awa mo na. Umuwi ka na sa atin. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Chang, kailangan ko hanapin ang mga kasama ko. At isa pa, hindi niyo ba nakikita? Wala na akong lugar dito. Papahamak ko lang kayo kapag umuwi ako. Itatago kita hanggang sa gumaling ka. Tapos luluwas ka ng Maynila. Mag-aaral ka muli. Napag-ipunin ko na ang pamatrikula mo. Patawarin niyo ako, Chang. Hindi ko na matutupad ang mga pangarap niyo para sa akin. Tessie. Niña, halika nga dito. Pumirmi na nga kayo dito. Mag-uumpisa na ang rosaryo. Hindi porke bata kayo, lagi kayo maglalaro. Lagyan mo na nga ng belo yung mga kapatid mo. Kulo-kulo. Mga anak, halika. Tayo.
Natatakot ang mga taong tumabi sa'yo. Kalat na yung ginawa mong pagtatago kay Edmond sa barberia. Ayaw nilang madamay sa gulo. Iniisip nila, rebelde ka rin. Marilo, rebelde ka nga ba? Ginagawa ko lang ang alam kong tama. Mali ba yun? Hindi. Pero hindi lahat ng tao handang harapin ko anong tama. Nakausap mo ba si Tessie? Nagkukulong sa bahay niya eh. Ayoko mo nang gambalain. Siguro gusto niya muna mapag-isa. Hindi niyo kasama si Berto. Hindi makalakad. Bakit? Noong isang gabi habang natutulog siya, pinudburan ko ng tinadtad na sili yung ari niya. Ayan, namamaga pa rin. Sino po sila? Cecilia, mabutit napadalaw ka. Yung babae sa kaliwa. Yan ang paborito niyang Querida. Kung dati tinatago sa akin at sa publiko ni Alfredo ang relasyon nila, nitong mga nakaraang buwan, lantaran na siyang ipinapakilala ni Alfredo sa lahat. Siya bang pinag-awayan niyo? Gusto daw niya akong hiwalayan para sa babaeng yan. Pero sabi ko, kapag ginawa niya yan, ibubulgar ko ang lahat ng baho niya. Eto naku ko. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Hindi ka na masaya sa kanya. Ilang beses ko rin sinubukan. Pero parati akong bumabalik. Alam mo, higit sa pagmamahal, nakasanayan ko na siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko pag nawala siya. Yan din ang inakala ko nung namatay si Jose. Pero nakaya ko. Alam ko naman. Doon din pupunta ang lahat ng ito. Hindi ko mapipigilan. Isang araw sa ayaw at sa gusto ko, iiwanan ako ni Alfredo. Alam mo, may paborito akong lugar dito. Gusto kong puntahan, samahan mo ko. Dati, nung bagong kasal kami, hinulaan ako. Sabi ng manghuhula, babae daw ang magiging panganib.
Pag-ingatan ko daw ang ibibigay kong pangalan sa kanya. Dahil yun daw ang magiging kapalaran niya. Kaya pinag-isipan ko mabuti. Nagtanong ako sa maraming tao. Alam mo ba kung ano pangalan ng napili ko? Luz. Na ang ibig sabihin ay liwanag. Para kahit na anong pagsubok ang pagdadaanan niya, palagi niyang makikita ang liwanag. Pero hindi dumating sa buhay ko si Luz. Sana noon pa tayo nagkakilala. Siguro nahawa ako sa katapangan. Cecilia! 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 Basta, huwag na muna kayong bibigay ng kahit na anong statement. Ha? Hintayin ninyo ang go signal ko. Okay. Sige, we'll keep in touch. Sige po. Marilu, nabasa ko ang statement na binigay mo sa mga pulis. Wala bang ibang nasabi sa'yo si Cecilia? Kung meron man, wag mong paniniwalaan. Matagal nang may problema sa pag-iisip si Cecilia. At gusto kong maintindihan mo na ginawa ko ang lahat para tulungan siya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Nakuha na ba ang katawan niya? May ipapakiusap ako sa'yo. Huwag mo nang ipagsasabi sa ibang nangyari. Itago na lang natin ito sa publiko. Naiintindihan mo ba? Buti. Kaibigan ko ang yumaong asawa mo. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ko noon. At tinuturing kitang hindi iba sa akin. Hindi mo gugustuhin maging kaaway ako, Marilu. Marilu? 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 Alam mo ba kung ano nangyari sa asawa ni Mayor? Inambush ng mga rebelde ang sasakyan, pinagbabaril.
Saan mo nasagap yan? Hindi ka ba nakikinig ng radyo? Yan ang laman ng mga balita. Mamayang gabi daw umpisa ng lamay. Ano, pupunta ba tayo? Dito lang po yung pila. Dire-diretso lang po lakad. Ito doon ang tama ng bala, kaya sarado yung kabaho. Ngayon lang ako naawa kay Mayor. Siguro nga marami siyang babae. Pero mahal na mahal siya ng asawa niya. Kung kailan naman malapit ng Semana Santa, ganito pa ang nangyari. Wala talagang takot sa Diyos ang mga rebelding yan. Mayor, magandang gabi po. Ano po masasabi niyo sa pangyayari nito? Mahal na mahal ko ang asawa. Kawawa naman si Mayor. Sympathies and prayers are pouring in from all over the country. At the center of it all is Mayor Alfredo Bartolome, whose wife Cecilia was killed in an ambush by members of the New People's Army. Meanwhile, the palace has confirmed the news that President Marcos will be among those who will attend the burial of Mayor Bartolome's wife. We'll give you updates as soon as we receive them. Stay tuned. Narinig niyo yun? Darating dito si Marcos! Marilu. Pagpasensyahan mo na ako. Hindi ako dapat nagalit sa'yo. Nabigla lang ako sa mga pangyayari. Naintindihan ko. Nakita na kami ni Edmond. Binisita niya ako sa bahay. Kumusta siya? Parang tumanda ng 10 taon. Pero nakikita kong buo ang loob niya. Naniniwala siya sa ipinaglalaban niya kahit wala na silang makain. Kahit anumang oras pwede silang mapahamak. Nagkikita sila sa bahay ni Mang Ernesto tuwing linggo. Pinapadalan ko sila ng pagkain. Pinapatawag ka ni Mayor. Huy! Naririnig mo ba ako? Kailangan ka ni Mayor ngayon. Sandali. Magbibihis lang ako. Diretso mo dyan. Mayor, nandito na po si Marilu. Oh, Marilu. Ginising ka ba ng tawahan ko? Pasensya na, ha? Sa dami ng inaasikaso ko para sa libing ni Cecilia, nakalimutan ko mag-ayos para sa presidente. Ito. Tingnan mo naman yung itsura ko. Hindi ako pwedeng humarap sa kanya na ganito ang ayos ko. Nakakahiya.
Oh, nasaan yung mga gamit ni Marilo? Sandali, nakakausapin lang ako. Hindi pa pala kita lubos na napapasalamatan. Dahil sa pakikipagtulungan mo, nakukuha ng gobyerno ang simpatsya ng publiko. Hanggang ngayon, nababalitaan ng walang awang pagpatay ng mga rebelde kay Cecilia. Kaya kita mo, maging ang presidente, naiingganyong pumunta dito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung may magandang kapalit ang katahimikan mo. Mahusay ako mag-alaga ng aking mga kaibigan. Hindi mo ko kaibigan. Marilu! Marilu, magbubukas ka ba? Hindi po. Sige. Balik na ako susunod na araw, ha? Ilang araw mula nang mangyaring insidente, may natanggap kaming balitang naroon pa rin sa bayan si Marilu. Nagpapalipat-lipat lang ng pinagtataguan. Ayaw doon ito lumantad sa amin at humingi ng tulong dahil baka madamay kami sa gulo. Pero alam namin kung hindi kami kikilos,
Hindi magtatagal at mahuhuli siya. Tuloy kayo. May isang natitirang pagkakataon si Marilu para makalabas sa bayan. At mangyayari lang yun kung magkakaisa kami. May nabalitaan ako kay Marilu. Kailangan natin siyang tulungan bago mahuli ang lahat. Men, talasan niyo ang mga mata niyo. Sigurado akong gagamitin ng babaeng yon ng okasyon na to para makalusot dito sa checkpoint at makatakas. You understand? Yes, sir. Paano dyan? Tandaan nyo, maiksi na ang buhok nun. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aisha! Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Yun ang huling pagkakataon na nakita ko siya. May mga nakakita raw sa kanyang sumakay ng bus papuntang Maynila, kung saan namasukan raw itong katulong. May mga kwentong nadakip daw ito ng militar, tinorture, at gaya ng ibang desaparecidos, pinatay at walang nakakaalam kung saan siya inilibing. May nagsabi ring nabaliw siya, nagpakamatay. Pero ako, naniniwala ako. Nararamdaman ko sa puso kong bilang kasapi sa kilusan, ligtas siya. dapat ay handa kayong talikuran ng lahat para sa bayan. Maging ang mga pamilya ninyo. At bilang simbolo ng bago ninyong buhay, hihingi namin sa bawat isa sa inyo ang inyong bagong pangalan. Ikaw kasama, sa anong pangalan gusto mo makilala? Ruben. Fredo. Andres. Luz.
Tawagin niyo akong Luz.